Kung kayo tatanungin ko, alin yung bet ninyo na transformation ba rito? Yung 2016 or itong bagong transformation nila ngayong 2025? Tapos si Dea, feeling ko unti-unti na talagang natatauhan yung loob niya or yung sarili niya sa mga ginagawa ng keramitena nila, no? Kotang-kota si Pirena dito sa pagpapakitang gilas niya from previous weeks up until sa week 11 ng Sangre. Ngayon parang may foresight sila na kaya nilang makita yung mga nangyayari sa paligid. Finally, hindi na siya prank, hindi na tayo na-scam dito dahil totoong-totoo na nabawi na nga ni Pirena ang brilyante ng apoy. So mga Encantadix, eto nasa week 11 na tayo ng Encantadia Chronicles Sangre. In case you miss it guys, may playlist tayo dyan na pwede nyong panoorin lahat ng mga recap natin patungkol sa Encantadia Chronicles Sangre. So for week 11, ano-ano ba yung mga pag-uusapan natin dito? Well, may mga exciting part na naganap sa week 11. May mga nakakabwisit na tagpo. May mga desisyon na tayo na pwedeng maging rason para makabalik si Terra sa mundo ng Encantadia kasama si Pirena, of course. So, hindi natin patatagalin to. Simulan na natin ang pag-recap sa week 11 ng Encantadia Chronicles Sangre. So, first of all, syempre, continuation lang siya nung week 10 na patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Terra at Pirena sa mga miniyave or sa mga tauhan ni Mitena dito. Yun, dahil ang daming mga nangyari, di ba? Ang daming mga nasaktan, nasugatan dahil sa labanan nga nila. Yung karamihan sa mga mortal is nasunog, nalapnos, tinusta ni Olgana. Kaya as a result, na dead sila, hindi sila nakaligtas. So, isa yun sa mga naging dahilan para sisihin ng mga tao si Terra dito dahil parang pinabayaan sila based din sa mga reaction at sigaw at pag-arte yung character ni Vince na sinabayan pa nga ng demolition job dito ni Gov Emil kay Sangre o kay Terra, di ba? Siniraan niya si Terra sa publiko kaya mas lalong parang naging bad yung image ni Terra sa mga tao or sa mundo ng mga tao, ganyan. To be honest, makikita mo dito sa week 11 ang pag-emphasize ng Team Sangre sa kung gaano ba kasira at katrapo, traditional politician, yung mga politiko natin, no? Parang gagawin talaga nila lahat sa ngalan lang ng pangyarihan at sa pansariling interest nila. 'Di ba? Patunay diyan yung character ni Gov Emil. And in fairness naman at kotang-kota si Pirena dito sa pagpapakitang gilas niya from previous weeks up until sa week 11 ng Sangre. Talagang nagpakitang gilas si Pirena. At ang dami niyang spotlight, no? Well, I say deserve naman talaga ni Pirena yung limelight na yon. Kasi parang sabi nga natin, binubuhay na lang talaga ni Pirena yung mga lantang episodes ng Encantadia Chronicles Sangre. Idagdag mo pa rito yung pagkabuhay ng dugo natin dahil finally, hindi na siya prank, hindi na tayo na-scam dito dahil totoong-totoo na nabawi na nga ni Pirena ang brilyante ng apoy, ang kanyang brilyante dito, di ba? Mula kay Olgana. And take note ha, kung nakita din natin na naiba na yung transformation ng mga Sangre ngayon. Hindi na sila tulad nung 2016 na parang maglalaho sila, mapupunta sa isang dimension, tapos dun sila mag-change ng warrior suit nila. Dito, parang yung transformation, binago na, iniba na talaga. Dahil gaya nung nakita natin kay Danaya na mabilisang costume lang, change outfit, ganyan. Kay Pirena naman, ang lakas, maka-Dark Phoenix niya, no? Pinalibutan siya ng apoy, umikot-ikot, diba? Habang, diba, umaapoy yung paligid niya, diba? Ang powerful ng execution nila. Kung kayo tatanungin ko, alin yung bet ninyo na transformation ba rito? Yung 2016 or itong bagong transformation nila ngayong 2025? Let me know guys in the comment section. Ito rin yung napansin ko dito kay Terra. Parang clueless pa talaga siya sa kung ano nga ba yung powers niya. Siguro hindi niya pa alam kung anong brilyante yung kukunin niya dito or hahawakan niya rather. Kasi akala yata niya may powers din siya na humigop ng apoy. Diba? May isang eksena doon na pinakita niya parang
hinihigop niya yung apoy pero hindi sumusunod yung apoy sa kanya. Kaya, ayun, hindi yan naapula yung sunog. And buti na lamang dumating si Ashti Pireda niya dito. At, yun, tumulong siya sa pagsagip sa mga mortal sa nasusunog na ospital. Pero in fairness naman ha, sa mga nagdaang mga episodes, makikita talaga natin na may dagdag powers ang mga sangre. Ngayon parang may foresight sila na kaya nilang makita yung mga nangyayari sa paligid, at the same time, sa malayuan, no? Kaya nilang makita yung mga nagaganap. So, isa sa mga powers nila na I think good thing na sana magamit din nila sa pagtuntong nila sa Encantadia. At yun din yung di natin nakita sa 2016 talaga. Samantala, sa mundo naman ng Encantadia, syempre patuloy pa rin sa pagka-stress si Kera Mitena. Gigil na gigil ang inyong Kera dahil sa pagkabigo ng mga alagad niya na mahuli yung mga tumakas na mga alipin na sina Flamara, Adamus, at iba pang mga engkantado. Tapos si Dea, feeling ko unti-unti na talagang natatauhan yung loob niya or yung sarili niya sa mga ginagawa ng Kera Mitena nila, no? Parang may sarili na siyang puso, sarili na siyang pag-iisip na parang kino-question niya na lahat ng desisyon ni Mitena, no? So, doon nalalabas siguro yung pagka-ugaling sangre niya. And yun, sa susunod na linggo, mabubuko na ang mga kaganidan, kasamaan at baho ni Gov Emil sa publiko at mukhang babalik na rin sa normal ang sitwasyon sa mundo ng mga tao. And ito na yung part na feeling ko inaabangan talaga natin dahil panahon na para magpaalam si Terra sa magpaalam si Terra sa mundo ng mga tao at sundin yung kanyang bugna sa Encantadia at diba? Tapos na niyang iligtas yung distrito sa East, tapos niya nang iligtas yung mga mortal. Ngayon, ang mga engkantado naman ang kanyang ililigtas mula sa kamay ni Mitena. Yun! Tayo guys, ano pa yung mga nakikita niyong posibleng mangyari this week? Next week na ba talaga makakarating si Terra sa Encantadia? Or baka naman meron pang mangyayaring mga twist dito para magstay pa siya sa mundo ng mga tao? Pero may teaser kasi tayong nakita na parang tumawid na sila ni Pirena sa sa lagusan, no? At ano nga kaya ang magiging kahihinatnan ng kwento ni Terra sa pagtungtong niya sa mundo ng mga tao? Yon, thank you for watching everyone. Maraming salamat sa pagsama sa pag-recap sa akin sa mga nangyari sa Sangre sa week 11 ng Encantadia. Kayo guys, anong masasabi nyo pa dito sa may week 11 ng Sangre? Let me know in the comment section. Syempre kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. As been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!